serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tambayanan, sasain nyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Special Financial Assistance sa 12 sundalo na nagpapagaling sa Army General Hospital o AGH sa Taguig City matapos magtamo ng pinsala habang nakikipaglaban sa hanay ng Dawla Islamiyah Maute Group o DIMG. Ang Dawla Islamiyah Maute Group ay sangkot sa pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University, Marawi noong Enero. Ayon kay Communications Secretary Cheloy Garafil, bukod sa pagbibigay ng suportang pinansyal, pinangunahan rin ng Pangulo ang paggawad ng Gold Cross Medal, Military Merit Medal na mayroong Bronze Spearhead Device at Wounded Personnel Medal para sa 4 na sundalo na Wounded in Action o WIA. Sa mensahe ng Pangulo, kinilala nito ang katapangan at dedikasyon ng mga sundalo sa pagprotekta sa mga Pilipino at pagdepensa sa bansa laban sa masasamang elemento na banta sa seguridad ng Pilipinas. Nangako ang Pangulo na pagsisikapan ng pamahalaan ang pagpapaabot ng tulong sa mga sundalong naapektuhan at sa pamilya ng mga ito kaugnay ng isinagawang operasyon. Makakaasa rin anya ang tropa ng pamahalaan na ginagawa ng paraan ng Office of the President ang kahilingan ng AGH at Camp Evangelista Station Hospital para sa karagdagang equipment para mas maserbisyohan ng husto ang tropa ng pamahalaan. Samantala, kasama sa mga dumalo sa pagbibigay parangal sa mga sugatang sundalo, sina National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Armed Forces of the Philippines kinumpirma ang neutralisasyon sa mastermind ng pambobomba sa Mindanao State University o MSU
sa Marawi noong Disyembre ng 2023. Kaugnay nito, binati ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang mga tropa ng 103rd Brigade sa pamumuno sa matagumpay na operasyon laban sa mga responsable sa MSU bombing. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang neutralisasyon ng Amir ng Dawla Islamiyah Maute Group na si Gaddafi Mimbesa alias Engineer, ang mastermind sa pamubomba noong Disyembre 3 sa Mindanao State University o MSU sa Marawi. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cercis Trinidad, base ito sa testimonya ng isang high-value member ng DI Maute Group na si alias Katab na sumuko kahapon sa 2nd Mechanized Brigade ng Philippine Army. Ayon kay Trinidad, ang testimonya ni alias Katab ang nag-corroborate sa inisyal na impormasyon na kasama si Gaddafi Mimbesa sa mga nasawi sa operasyon ng 103rd Brigade ng Philippine Army noong Enero 25 hanggang 26 sa Lanao del Sur. Binati naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang mga tropa ng 103rd Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Yegor Ray Baruquillo Jr. sa matagumpay na operasyon laban sa mga responsable sa MSU bombing, kasabay ng panawagan sa mga nalalabing miyembro ng grupo na sumuko na. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Hindi titigil ang Philippine National Police o PNP sa pagtunton kung sino ang nasa likod ng malisyosong email na naglalaman ng bomb threat. Ito'y matapos mabulabog nitong Lunes ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Environment and Natural Resources at Technical Education and Skills Development Authority at ilang paaralan sa Balanga, Bataan. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nakikipag-ugnayan na ito sa kanilang counterpart mula sa iba't ibang bansa para matunton ang taong nagtatago sa pangalang Takahiro Karsawa. Ayon kay Acorda, ikatlong beses nang nambulabog ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nagsalita na anya ang mismong taong tinutukoy at sinabing nahack ang kanyang email account. Bagamat nagnegatibo sa bomba ang mga nabanggit na institusyon at opisina, sinabi ni Acorda na hindi pa rin dapat maging kampante lalo't may nangyari ng pambobomba noong 1 taon sa Mindanao State University sa Marawi City kung saan 4 ang nasawi. Ginawa ng hepe ng PNP ang pahayag matapos tanggapin sa kampo Bagong Diwa sa Taguig City ang 6 na explosives and ordnance K9 robots. Ang nasabing mga kagamitan ay mula sa donasyon ng Anti-Terrorism Agency ng Estados Unidos na nagkakahalaga ng 45 milyong piso. Anya makakatulong ang mga makabagong kagamitan upang mapalakas ang kakayahan sa paglaban sa terorismo nang hindi nasasakripisyo ang buhay at kaligtasan ng mga kapulisan. Nakatakdang itayo sa Kampo Bagong Diwa sa Taguig City ang headquarters ng Explosive Ordnance Disposal K9 unit ng PNP. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inihayag ngayon ng Presidential Communications Office o PCO na may koordinasyon ng ginagawa ang pamahalaan sa Japanese government kasunod ng ilang naiulat na bomb threat na natanggap ng ilang mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa PCO, partikular na nakikipag-ugnayan sa pamahalaang Japan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC upang matukoy ang nasa likod ng magkakasunod na bomb threats hindi lamang sa mga ahensya ng national government kundi maging sa ilang mga lokal na pamahalaan. Base sa unang pahayag ng CICC mula sa Japan ng email na naglalaman ng banta ng pambobomba. Kabilang sa mga government office na nakatanggap ng bomb threat ay ang punong tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Quezon City, Division Office ng Department of Education o DepEd sa Bataan at lokal na pamahalaan ng IBA sa lalawigan ng Zambales. Napag-alaman na hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ng ganitong bomb threat ang ilang sangay ng pamahalaan dahil may ganito ring insidente ng pananakot noong 1 taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si Maria Lourdes Doria Velarde bilang acting member ng Board of Trustees ng Home Development Fund o Pag-ibig na kakatawan sa private employers sector. Papalitan sa pwesto ni Velarde si Myla Roque na asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Velarde ay una nang nagsilbi bilang Deputy General Manager for Administration ng Duty Free Philippines. Naging miyembro rin ng Board of Trustees ng Nayong Pilipino Foundation at Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC 13. Samantala, nagtalaga rin si Pangulong Marcos ng 6 na bagong direktor sa tanggapan ng Food Terminal Incorporated o FTI. Ito ay sina Telma Cueva Tolentino, Marisa Jimenez Caldoza, Stanley C. Chona, Raul Edmond Barcelon Felix at Sheldon Gonzalez Acaban. Pinalitan ng mga ito sina FTI Directors Angelito Garcia, Marian Luis Verzosa Jr., Maria Teresa Teves Castaños at Robert Tan. Ayon sa Pangulo, ang mga bagong opisyal ng FTI ay makakatuwang ng Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na hindi masira ang mga ani, huling isda at iba pang produktong agrikultura na madalas maging problema dahil sa pagkakaroon ng sobrang supply. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. 70 milyong pisong halaga ng tulong para sa mga apektado ng pagbaha at landslide sa Mindanao, ipinagkaloob ng pamahalaan ng Estados Unidos. Kasabay nito, nagpadala din ang Estados Unidos ng 2 C-130 aircraft para tumulong sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, Office of Civil Defense o OCD at USAID sa paghahatid ng mga pagkain sa mga apektadong pamilya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Ipinagkaloob ng pamahalaan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng United States Agency for International Development o USAID ang 70 milyong pisong halaga ng humanitarian aid para sa mga biktima ng pagbaha at landslide sa Mindanao. Ang pondo ay para sa emergency food, shelter, water, sanitation at essential hygiene items na pangsuporta sa mga apektadong komunidad sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao City sa Mindanao. Makikipagtulungan ng USAID sa Catholic Relief Services at Action Against Hunger para masiguro na ang tulong ay makakarating sa mga pinakabulnerableng grupo, kabilang ang single-parent households, persons with disabilities, mga nagdadalang tao, mga matatanda, maralatang pamilya at mga katutubo. Bukod dito, nag-deploy din ang Estados Unidos ng 2 C-130 aircraft para tumulong sa DSWD, Office of Civil Defense at USAID sa paghatid ng 15,000 DSWD food packs sa mga apektadong pamilya. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umakyat na sa 68 ang bilang ng mga nasawi sa landslide na tumama sa isang gold mining village sa Davao de Oro. Matatanda ang natabunan ng lupa ang 3 bus at isang jeep na naghihintay sa mga empleyado ng gold mining firm at 55 kalapit na bahay na ikinasugat ng 32 tao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jolie Mar Acuyong. Umakyat na sa 68 ang bilang ng mga nasawi dahil sa landslide na tumama sa isang gold mining village sa Davao de Oro. Sa pinakahuling ulat, may 51 katao pa rin ang nawawala, kabilang ang mga minero at naninirahan sa nayon. Halos mag-iisang linggo na simula ang insidente at nagsisimula na ring magkaroon ng masangsang na amoy sa lugar. Ayon sa tagapagsalita ng Davao de Oro Provincial Disaster Office na si Edward Makapili, matatanda ang natabunan ng lupa ang 3 bus, isang jeep na naghihintay sa mga empleyado ng gold mining firm at 55 kalapit na bahay na ikinasugat ng 32 tao. Nangako naman ang mga otoridad na ipagpapatuloy nila ang paghahanap hanggang sa matagpuan ang lahat ng mga biktimang nawawala. Mula RP3 Alert, ito si Jolie Maracuyong para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Panukala para ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa
aprobado ng komite sa Kamara. Ayon kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, bagamat nagdadala ng malaking kita, ay nagagamit din anya ito sa mga illegal na aktibidad gaya ng money laundering, illegal immigration and employment, kidnapping, mga scam, prostitusyon at iba pa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinagtibay ng House Committee on Games and Amusement ang panukala na layong tuluyang ipagbawal sa Pilipinas ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa pagdinig ng komite, nagmosyon si Bulacan Representative Agustina Pancho na aprubahan ang House Bills 5082 at 1197 ni Manila Representative Benny Amante at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez subject to style. Malaki naman ang pasasalamat ni Rodriguez sa pagpasa ng komite sa kanyang panukala at ang pagkakaroon ng lakas ng loob na ihinto na ang operasyon ng POGO sa bansa. Anya bagamat nagdadala ng malaking kita ang POGO para sa Pilipinas, ay nagagamit din ito sa iba't ibang illegal na aktibidad gaya ng money laundering, illegal immigration and employment, kidnapping, scam, prostitution at iba pa. Tinukoy pa nito ang datos ng PNP kung saan sa unang 6 na buwan ng 2023 ay nakapagtala ng 4,039 na biktima ng POGO-related crimes. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Inventaryo ng bigas sa bansa tumaas nitong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 2.3 milyong metriko tonelada ang kabuang rice stocks inventory hanggang Enero 1 ng 2024 kumpara sa 1.7 milyong metriko toneladang inventaryo noong Disyembre ng 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong Enero. Ayon sa PSA, naitala sa higit 2 milyong metriko tonelada ang kabuang rice stocks inventory as of January 2024. Mas mataas ito ng 6.9% mula noong buwan ng Disyembre na may 1.90 milyong metriko toneladang inventaryo. Mas mataas rin ito kung ikukumpara sa kaparehong buwan noong 2023. Samantala, bumaba naman ang level ng inventaryo sa mais na umabot sa kabuang 597.62 na libong metriko tonelada nitong Enero. Mas mataas yan ng 45.9% kung ikukumpara noong nakaraang taon, bagamat mas mababa naman kung ang inventaryo ay noong Disyembre ng 2023. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sinigundahan ng Department of Finance o DOF ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ikonsidera ang pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas ng bansa. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, sinabi ni Finance Undersecretary Bayani Agabin na ito ay para mabuksan ang ilan pang sektor ng ekonomiya sa mga foreign investor. Suportado rin ng DOF ang mga isinusulong na pag-alis ng mga restrictive provisions sa mass media, advertising at education sector. Tiniyak ni Agabin na habang gumugulong ang usapin kung dapat bang amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon, ay sisikapin nitong maipatupad ang economic laws na naipasa ng Kongreso, kabilang ang Public Services Act, Retail Trade Liberalization Act at Foreign Investments Act para makakuha ng investments para sa bansa. Samantala, napag-alaman mula sa mga resource persons sa nasabing pagdinig na karamihan sa mga pabor sa economic tsatsya ay mula sa mga ahensya ng gobyerno. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag, technical briefing isinagawa para sa mga benepisyaryo ng Cash for Work program sa Vintar, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naangay ti technical briefing para kadagiti 832 a benepisyaryo ti Cash for Work program iti iliti Vintar. Dedikit baben iti suporta ti gobyerno provincial, ken iti Provincial Agriculture Office, ken iti panangiwanwan ti Department of Social Welfare and Development, ken iti Municipal Agriculture Office iti nasa Ungaili. May naikpay lang idiretoy kadagiti manalon agraman dagiti pamilyada an apektaran ti dadalapos ti Bagyo Egay ken Guring iti napalabas sa tawen. Segon iti Office of the Vintar Mayor, agbalor ti programa iti nasarok 50.7 milyon na pisos sa nakitaw ni Governor Matthew Marcos Manotok. May palagip ngay munan ang nakaawat ti 4,350 pesos para iti sangapulong aldaw apan nagtrabaho dagiti benepisyaryo ti Cash for Work program dito probinsya itay Calabes. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rani mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, Northern Luzon Command Police Regional Office 1, LGU at civil society organizations nagsanib puwersa para sa Community Outreach Program sa Burgos, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Babaan ti pinagbinulig ti LGU Burgos, Madam Obawang Police Regional Office 1, Regional Mobile Force Battalion 1, sa Sangguniang Kabataan ti Burgos, La Union, ken Banwar ti La Union Eagles Club, nangisayang ka ti Community Outreach Program ti Northern Luzon Command, the Armed Forces of the Philippines, 21st Civil Relations Group, sa Barangay New Poblacion, Burgos, La Union, idi Calabas, na iranta ti ganuan, amang pasaya at ti panakaypaay karagiti kang ronan na serbisyo, mangitando ti panagkaykaysa ken panagtruas ti ekonomiya, babanti panangipaay kadagiti naska nakasapulan ken panangipaset kadagiti makapabilag nga aktibidad. Karaman din nasaw ang aktibidad ti panakaywaras kadagiti tsinelas ken panakaysayangkat iti libre panagpukis para iti nasurok sa gasot abo marangay ti New Poblacion. Nangisayangkat pa iti grupo kadagiti paayayam anang pataod iti espiritu ti panagkakadwa ken rag-o kadagiti nakipaset. Agserbi ti Community Outreach Program akas pagarigan ti dedikasyon dagiti nangorganisar kastama dagiti masiknan amang itag-ay kadagiti komunidad ken mangipaay ti positibo nga epekto ti biag dagiti umili. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Albert, yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, Eastern Samar, nakapagtala ng 35.6% na poverty incidence sa unang semestre ng 2023. 7 sa 20 pamilya mahirap ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. 7 kada 20 nga mga pamilya ha Eastern Samar inahitala nga pobre nga pamilya o may da 35.6% poverty incidence. Inin base ang resulta han first semester han 2023 Family Income and Expenditure Survey ginbuhat han July 2023 para han period January nga da June 2023. Hapakighimang raw han Radyo Pilipinas ginsabi ni PSA Eastern Samar Statistical Specialist Susana Mosco 7 ha 20 nga mga pamilya in may da income nga ubos ang poverty threshold o ang kantidad kinahanglan nito sa nga pamilya para mapalitan basic food nga non-food needs. Ang poverty incidence sa mga pamilya ng iba nga probinsya Rehiyon 8, Habiliran 13.2%, Leyte 22.7%, Northern Samar 27.5%, Samar 35.8%, Southern Leyte 16.6%. Ang resultahan second semester 2023 Family Income and Expenditure Survey gindumarahan bulan ng Enero hininga tuig. Tikang Radyo Pilipinas Borongan Inhipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. 2 miyembro ng New People's Army patay sa engkwentro sa Albuera, Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Patay ang duwa ka individual gagituhang miyembro sa New People's Army kon NPA sa enkwentro tali sa tropas sa gobyerno sa bukirang bahin sa Barangay Tinag-an, Albuera, Leyte nitong Sabado sa buntag Pebrero 10. Sa impormasyon na nakuha sa Radyo Pilipinas gikan sa 802nd Infantry Police Brigade, 8th Infantry Division, Philippine Army, nahitabo ang enkwentro tali sa mga NPA o mga sakop sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion, mga 7:23 sa buntag. Gilang duha ka high value target nga sila Rolando Caballera, taga Barangay Luneta, La Paz, Leyte, ug Chris Polo Agunos Jr., taga Barangay Rizal, Kanangal, Leyte. Gikataho nga nakadawat og balik-balik ka impormasyon ang mga sundalo kabahin sa presensya sa mga armado nga gituuhang mga sakop sa komunistang grupo nga nagpaygahan og extortion activities. Midagan og 15 ka minutos nga sinukliay sa bala di inakuha sa mga sundalo ang duha ka M16 rifles ug usa ka kalibreng .45 nga pistol. Ang masayran nga walay naangol sa bahin sa militar. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ria mula dyan sa Sogod. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group patay sa naganap na engkwentro sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Patay ang usa ka miyembro sa Communist Terrorist Group sa hitubong engkwentro tali sa rebuilding grupo o masundalo sa 58 IB diadto Pebrero 11 ni kasamtangang tuig sa sitio Kayagan, Barangay Quezon Heights sa Balingasag, Misamis Oriental sa may alas 6 antak nas gabi. Nagka-engkwentro ang mga sundalo og dili mominos na pulo ka mga sakop sa rebuilding grupo sa SRSDG MTJ North Central Mindanao Regional Command. Ang namatay nga NPA na ilas pangalang Miguel Sereno alias Iman, usa ka squad leader o sa kasamtangan. Ang patayng lawas ni Sereno ana gipahimutang sa Lopez Funeral Homes sa Balingasag, Misamis Oriental. Nakuha usab sa mga sundalo ang usa ka engram, usa ka detonating cord og blasting cap og mga personal nga mga gamit. Nagpaabot og pasubo si Lieutenant Colonel Christian Oy, commanding officer sa 58 IB ngadto sa pamilya sa namatay nga sakop sa NPA og nanawagan sa katawhan nga itaho gilayon sa otoridad kung adunay presensya sa mga NPA sa ilhang komunidad. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. 101st Infantry Brigade nakipag-ugnayan sa International Committee of Red Cross o ICRC sa pagsasagawa ng 5 araw na Basic Trauma First Aid Training para sa mga sundalo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Nakighiusa ang 101st Infantry Brigade sa International Committee of Red Cross kon ICRC sa pagpanguna og 5 ka adlaw nga Basic Trauma First Aid Training. Gipahigayon kini sa 18th Infantry Battalion sa Barangay Campo 1, Lamitan City, Basilan nga gitambungan og 25 ka mga representante gumikan sa nagkalain-lain nga batalyon ilalom sa 101st Infantry Brigade nga nag-operate sa probinsya sa Basilan. Sa ikaupat nga adlaw sa training ning duaw si 101st Infantry Brigade Brigadier General Alvin Luzon kung asa nahimutang ang aktibidad aron maghatag sa iyang mensahe sa mga sundalong partisipante. Gibutyag niini nga pinaagi sa nahitabong training makabaton og sakto og dugang nga kahibalo ang mga sundalo samot na sa pag-apply sa first aid sa panahon sa panginahanglanon.
Matud pa niya dako usab ang tabang niining training aron makahatag og tarong nga serbisyo sa tanang residente sa probinsya sa Basilan, labi na sa deployment sa humanitarian assistance and disaster relief operations. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Blas Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Naniniwala si Finance Secretary Ralph Recto na kailangang i-adjust ang growth target ng bansa upang mas maging makatotohanan ito. Sa isang panayam, sinabi ni Recto na kailangang gawin ng adjustment dahil sa mga global development, bagamat walang adjustment na ginawa ang economic team sa growth target noong pinakahuling pulong ng Interagency Development Budget Coordination Committee o DBCC. Para sa 2025 hanggang 2028, target ng DBCC na makamit ang 6.5 to 8.0% economic growth, habang tinatayang nasa 6.5 to 7.5% ang target ngayong taon. Kailangan ayon kay Recto na realistic ang goal pero nanatili pa rin aniyang mataas. Ayon sa kalihim, kasalukuyang inaaral nila ngayon ang growth target para sa natitirang 4.5 taon ng Administrasyong Marcos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na patuloy nitong binabantayan ang mga presyo ng bigas at iba pang bilihin. Ito ay matapos na maitala ang mataas na rice inflation na 22.6% noong January 2024 mula sa 19.6% noong December 2023. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, tinututukan ngayon ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook ang presyo ng bigas at iba pang bilihin, lalo pa aniya at may banta ng El Nino sa bansa hanggang Mayo. Sa kabila nito, tiniyak ng NEDA na mayroong nakalatag na mga hakbang ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Nino. Gaya na lamang ng pag-angkat ng ilang bilihin hanggang sa mapatatag ang presyo nito sa mga pamilihan at maging abot kaya para sa mga mamimili, pati na rin ang pagsiguro na hindi malulugi ang mga local producer. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, kinilala ng London-based standard setting organization na Investors in People o IIP ang Security and Exchange Commission o SEC dahil sa mahusay na pangangalaga nito ng kapakanan ng mga empleyado. Dahil sa accreditation, ang SEC ang kauna-unahang government financial sector at pangatlong national government agency sa Pilipinas na nakatanggap ng international recognition sa people management. Sa inalabas na statement ng SEC, ang IIP accreditation ay ipinagkakaloob sa mga organisasyon na nagpamalas ng high-level good practices sa pangangasiwa ng mga tao nito kung saan binibigyan ang mga empleyado ng oportunidad na lumago at mag-develop. Ayon kay SEC Chairperson Emilio B. Aquino, ang natanggap na pagkilala ay magsisilbing pundasyon ng ahensya upang paghusayin pa ang kanilang paglilingkod.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Para naman sa ating Balitang Pampalakasan, narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakatakdang magsimula ang ensayo ng Gilas Pilipinas sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna itong darating na Huwebes para sa preparasyon ng koponan sa FIBA Asia Cup Qualifiers 2025 na magsisimula naman sa Pebrero 22. Ayon kay Gilas head coach Tim Cone, healthy na babalik sa ensayo si naturalized player Justin Brownlee na siyang mangunguna sa kampanya ng kanyang tropa. Malaking tulong ang ilang buwan na pahinga ni Brownlee para makarecover ito ng husto matapos sumailalim sa minor operation noong nakaraang taon. Sinabi ni Cone na matindi ang pinagdaanan ni Brownlee sa kasagsagan ng kampanya ng Gilas sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Nanguna si Brownlee sa ratsyada ng Gilas Pilipinas na masungkit ang gintong medalya sa Asian Games, ang unang ginto ng Pinoy squad matapos ang ilang dekada. Samantala, dumating na din sa bansa ang dalawang Japan B-League imports at Gilas Pilipinas member, Kai Soto at Dwight Ramos. Sinabi ng dalawang pambato ng Gilas na sabik na silang sumalang sa panibagong 4-year cycle kasama si Coach Tim Cone at dedicated umano sila na maglaro para sa Gilas sa panahong iyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang buwan, si 3rd Ravenna at ang Sun N Neo Phoenix ay nakatikim ng pagkatalo sa Japan B-League. Dinomina ng Alvark Tokyo ang Neo Phoenix 94-72 sa larong ginanap sa Toyohashi City Gymnasium para hintuin ang 16-game winning streak ng Sun N. Ito ang kauna-unahang pagkatalo ng Sun N simula pa noong Disyembre 20 ng nakalipas na taon kung saan sila natalo ng Seahorses Mikawa 94-87. Bumagsak sa 34-5 ang win-loss record ng Neo Phoenix, subalit ito pa rin ang pinakamagandang marka sa Division 1 kaya't nananatili silang nasa tuktok ng team standings. Tumipa si Ravenna ng 16 na puntos, 4 na assists at 3 rebounds habang nakapagtala si Cody Clark ng 19 na puntos. Sa isa pang laro, nakagawa si Kai Soto ng double-double para sa Yokohama B Corsairs para manaig sa overtime 90-85 laban sa Chiba Jets na ginanap sa Funabashi Arena. Nagtapos si Soto ng may 26 na puntos at 11 rebounds kasama pa ang isang tapal sa loob ng mahigit 27 minutong paglalaro. Nagdagdag naman si Jared Uthoff ng 17 puntos para tulungan ang Yokohama na mapaganda ang kanilang kartada sa 17-22. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isa na namang player ng University of the Philippines Fighting Maroons ang piniling lumipat ng ibang eskwelahan. Ang dating NCAA Juniors Most Valuable Player na si Luis Pablo ay lilipat sa poder ng De La Salle Green Archers.
Ang 6'7" forward ng Fighting Maroons ay nakapaglaro sa 16 na laban ng UP noong rookie pa lamang siya noong season 86, subalit limitado lamang ang kanyang paglalaro kung saan ang average playing time niya ay 9 na minuto at 9 na segundo lamang kada laban. Magiging homecoming ito para kay Pablo na nag-a-average ng 1.5 points at 1.8 rebounds para sa Fighting Maroons dahil dati na siyang naglaro para sa Lasal Green Hills noong siya'y high school pa lamang. Sinamahan ni Pablo sina Jared Bahay at Chris Hubilia na kamakailan lamang ay nagdesisyon na lumipat ng kanilang kampo. Sinabi ni Bahay na maglalaro siya para sa Ateneo habang si Hubilia ay tutungo sa Letran. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito dahil isang tulog na lang, Valentine's Day na. Ikukwento natin ang umano'y sweetness ni na Jake Cuenca at Chi Filomeno. Ito usap-usapan kasi ngayon sa social media ang isang viral video nilang dalawa kung saan sila ay nakitang nagka-holding hands habang naglalakad sa isang establishment sa Rockwell sa Makati City. At mapapanood sa isang TikTok post na tila naka-business wear ang dalawa at kitang-kita na nagtatawanan pa sila habang namamasyal sa lugar na iyon. And kung babasahin ninyo ang mga comment section sa naturang TikTok video, maraming fans ang kilig na kilig at botong-boto kina Chi at Jake. Ito nung Agosto na nakaraang taon nang aminin ni Chi na nasa quote-and-quote dating stage na sila ni Jake. And say ng kapamilya actress quote-and-quote, we're taking our time. You can say dating, of course, yes. And kasabay niyan ay nilinaw niya na hindi pa rin minamadali ang estado ng kanilang relasyon dahil may iba pa rin silang prioridad sa buhay. And kung maaalala natin na naging usap-usapan sa social media ang dalawang artista dahil sa tila agaw pansin ang madalas na paglalike at pagko-comment ni Jake sa mga post ni Chi. Ito samantala, hindi nakaligtas ang isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz na si Nadine Lustre sa tanong kung ano ba ang kanyang masasabi sa sunod-sunod na hiwalayan ng mga magkasintahan sa show business. At recent dyan ay sina Bea Alonzo at si Dominic Roque. Ito para kay Nadine, matagal na raw siyang out o wala na sa listahan ng mga celebrities na naghiwalay nitong nagdaang taon hanggang sa pagpasok ng bagong taon na 2024. Pagbabahagi niya, quote-and-quote, okay na ako guys, hindi na ako kasali dyan, okay na ako. And ito sa isang hiwalay na panayam, naniniwala itong si Nadine na wala naman daw talagang permanente sa mundo at lahat ng bagay
ay may katapusan at nagpasalamat din siya sa kanyang partner dahil all out pa rin ang support nito sa kanyang showbiz career. At dahil magiging busy daw sila pareho ni Christoph sa darating na Valentine's Day sa kanilang mga trabaho, kanilang sisimplihan na lamang ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso, February 14 yan, Wednesday. At sila ay babawi sa kanilang paparating na bakasyon. And ito panghuli natin chika for today. And speaking of hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque, may payo ang komedyanteng si Pokwang sa mga naghihiwalay ng mga couple. Ayon kay Pokwang, parte talaga ng buhay ang masaktan sa isang relasyon. Lalo na kung hindi pa nakikita ang right person. Paliwanag niya, quote and quote, kapag may nakalaan sa iyo na tamang tao at hindi mo papanahon, masasaktan ka para kapag dumating na yung tamang tao, buo ka na. And kung alam mo lang, masakit talaga. At kwento pa niya, may mga gabing hindi daw ito makatulog. Pero, iniisip na lang niya na hindi siya ang tamang tao. O, diba? Yan yung kanyang mga sinabi patungkol sa hiwalayan sa show business. And kung matatandaan nung taon 2021 na makipaghiwalay si Pokwang sa dating partner nito na si Lee O'Brien, at ilan sa mga rason kaya niya iniwan ito at pinalaya sa kanyang bahay ay dahil 6 na taon na itong walang ibinibigay na child support para sa anak nila na si Malia. And nitong December 23, 2023, nakarang taon lang yan, nang pinaniga ng Bureau of Immigration ang hiling ng Kapuso actress na mapadeport ang kaniyang dating partner. OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito, muli iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas, para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarting mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino.
nasyong Pilipino, matapat ng pamamagitan